And ngayon naman po, balik na po tayo sa series natin called Burn Brighter. Sino po dito nandito last week? Ayan, nandito last week. So yun po, sa mga wala dito last week po ang pinag-usapan natin. Ayan, Burn Brighter, and it's all about different spirit. So konting background lang po, no? Merong pinadala si God, tas inutos niya kay Moses na pumunta sa Promised Land. Tas ang nakita ng mga spies, yan, mag-iispiya ng lugar, 12 sila doon. Tapos anong nangyari, nakita nila may mga tao, may mga fortified na cities, malalaki yung mga nakatira. Pero ang sabi ni God, Promised Land, yun yung promise ni God for the Israelites. Pero anong nangyari, yung 10 doon sa pinadala, ang stand nila, ang pinadala nilang news doon sa mga Israelita, malalaki yung kalaban, para lang kaming grasshopper. So ganun. Anong nangyari? Ang respond nung congregation, ng mga tao, nag-iyakan sila, Lord, dinala mo ba kami dito para mamatay? Pero Joshua and Caleb, they stand doon sa promise ni God, na hindi, we will conquer that land. And yun po yung pinag-usapan natin last week, na different spirit. Na no matter what, kung ano yung ginagawa ng mundo, na alam naman nating mali. Pero madami sila, halos lahat, or tayo lang yung nakakakita na ito yung tama sa paningin ng Diyos. Sana po ganun din tayo mag-respond. Just like Joshua and Caleb, we will stand on our faith. Okay po, yun po yung pinag-usapan natin last week. And ngayon naman po, ang pag-uusapan natin is double portion. Yung iba dito siguro, excited ako, ano yan? Kung ano yung meron akong blessing ngayon, times 2. Baka yun po yung naiisip nyo, no? Pero ayan po yung pag-uusapan natin today. And i-clear po natin ano ba yung ibig sabihin ng double portion. So bago po tayo mag-start, background lang po muna, no? Kanina binasa po ni Jenny is, ayan na, sa mga Bible po sa upuan nyo, pwede nyo pong i-check 2 Kings chapter 2. And kings, yung binasa natin. So pag sinabing kings, simple lang, yung mga hari. Pero bakit ba mga hari yung title ng book sa Bible? Kwento ko lang po para mas magets natin yung pag-uusapan po natin later na yung eksena, nandun tayo. Kumbaga nakapaloob tayo sa story habang pinag-uusapan natin siya. So ito pong kings, so literal kings, mga hari, ito po yung moment na yung Israelites or yung mga people ni God, nahati sila sa dalawang kingdom. Because of rivalry, leadership concerns, ganyan. So nagkaroon ng Northern Kingdom at Southern Kingdom. So yung Northern po, ang tawag sa kanya ay Israel, na later on, ang naging sentro niya ay Samaria. Nagigets po natin, Northern Kingdom, sila ano po yan, naglilid si Jeroboam. Ayan, kung ano po, no, kung familiar po kayo doon. So siya po yung nandun sa north. So sa south naman po, ito yung medyo okay na kingdom, may mga na-raise na kings na okay yung mga ginawa. So dun sa southern kingdom, si Rehoboam po yung nagli-lead. Ang tawag po dun sa lugar na yon ay Judah at later on ang naging capital or naging sentro ay Jerusalem. So nagigets po natin, yun po yung hati. And bakit ko po kinakwento yun? Kasi po mahalaga po siya sa pag-uusapan natin right now. Kasi dun sa Southern Kingdom, actually hindi yun yung pag-uusapan natin. Dun tayo sa Northern Kingdom. Pero sa Southern Kingdom, kung i-check natin yung mga naging kings, alam nyo po, 8 out of 12 yung naging maayos na hari. For example, si King Hezekiah. Si King Hezekiah, nung lumaki siya, bata pa lang siya, naging king na siya, ang nangyari, ang naabutan niya, na estado nung Judah is yung hindi na sila nagbabasa ng Torah or yung Bible during that time. Yung first 5 books sa Bible, hindi na nila ginagamit sa mga temple. So, yun yung ginawa ni King Hezekiah. Hinanap niya yung Torah at yun yung in-apply niya sa paghahari niya during that time. So, yun yung pong example ng naging good king sa Southern Kingdom. Pero ito naman po, yung pag-uusapan natin sa Northern Kingdom, ito po yung problema. Wala ni isang king sa loob ng 20 na kings, wala yung maayos na hari.
And ano pa yung ginawa nila doon? Kung doon sa Southern Kingdom, meron silang temple, doon sa Northern Kingdom, gumawa sila ng Baal. So worshiper sila ni Baal, yung golden calf. Kung familiar kayo doon, na si Moses, kausap niya si God sa Mount Sinai, sinusulat niya yung 10 Commandments. Tapos pagbalik ni Moses, yung mga tao, gumawa sila ng sarili nilang Diyos. Yung golden calf. And yun po yung wina-worship ng Northern Kingdom. So alam nyo na kung bakit sila napariwara. Kasi wala silang Diyos during that time. At dun po pumasok si Elijah. Dun pa lang po papasok yung pag-uusapan natin. And gusto ko lang pong ikwento sa inyo to, no? Kasi just like the kings in the Bible, yung story, parang nasanay na sila. Na parang pag napalitan yung hari, may papadala ulit na bago or may papadalang propeta, tas at the end of the day, magsisin ulit yung nation. Para silang, baka yung iba dito familiar dun sa kwento ng elepante, no? Na yung elephants daw, sino nakakita na ng elepante? Ayan, physical. Lahat naman tayo siguro, no? Sige, sa picture na lang, sa picture na lang siguro, ay mag-field trip tayo sa sa susunod. Di ba pag nakakita ka niyan, sobrang laki, tons yung bigat niya. Pero eto, church, yung concern. Alam nyo ba, kapag bata yung mga elepante, ayan yung nakatali sa kanya, maliit lang na rope. Kaya pagka nasa kulungan, actually wala silang kulungan, nakatali lang sila. Parang mga kambing, parang mga baka. Ganun lang yung tali nila. Pero alam nyo, pag lumalaki sila, even hindi palitan yung tali, hindi nila kayang kumawala. Diba sa sobrang laki nila, tons yung bigat nila, diba parang konting piglas lang, maaalis na yan. Pero bakit hindi nila magawa? Kasi mula pagkabata, yung rope na yon, akala nila, hindi na sila makaka-break free. Kung mapapansin nyo po, no, kahit saang kulungan ng mga elepante, wala silang kulungan na cage. Tali lang. And baka minsan po, ganun din tayo. Na yung naranasan natin mula pagkabata, ay naging stronghold natin hanggang ngayon. Hindi natin magawa yung pinapagawa ni God kasi nagstay tayo dun sa past natin. And isa pa po, no, isang hayop. Ano ba to? Preaching ba to o matanglawin? Ayan, isa pong hayop na gusto kong i-share sa inyo ay langgam. Alam niyo po ba? Alam niyo po ba na yung langgam? Ay, ginamit siya sa Bible, di ba? Na dun sa Proverbs po, no? Na yung gano'n sila kasipag, paano sila mag-store ng food. And yung mga langgam, meron silang path na tinatahak. Yung tawag dun is pheromone. Yung parang yung naunang langgam sa kanila, may iiwan na bakas, tapos yun yung susundan nila. Pero ito yung problema. What if na-lost yung langgam? Yan, nawala siya dun sa path niya. Ano yung gagawin niya? So wala, maliligaw na siya. Maliligaw na siya. And eto po, gusto kong ipakitang picture sa inyo. Eto po yung langgam. Parang ang gandang tingnan, no? Nag-aano sila, mukhang nagsasayaw, ganyan. Pero ang nangyayari po dito, ang tawag dito ay death spiral. Yung mga langgam, wala na silang fina-follow na path, tas ang nangyayari, sinusundan lang nila yung nauna sa kanila, umiikot lang sila paulit-ulit hanggang mamatay. Ang gandang tingnan, no? Pero mamamatay sila later on. Ganon siya. And yun po yung pag-uusapan natin right now. Baka tayo yung someone na nahihinder tayo ng past. O kaya tayo yung someone na parang, yung parang sinave ka na ni God sa sin na to, tas uulit na lang. The question is, in this sinful world, is it possible to break strongholds and burn brighter ba? Is it possible ba to break and to burn bright? Ayan, tingnan niyo yung katabi niyo. Kung elepante ba yan or langgam. Ayan. Or you can check on yourselves. Baka ako to Baka ako to. And yun po, ngayon pa lang po tayo magsisimula. So, ito po yung story ni Elijah. Background story lang po, si Elijah ay propeta dun sa Northern Kingdom. So, in-explain ko po sa inyo kanina na yung Northern Kingdom,
walang matinong hari. Ibig sabihin, si Elijah, pinadala siya ni God sa place na wicked. Sa place na wicked. And isa sa miracle na ginawa ni God through Elijah. Kasi nga po, di ba, Baal worshiper sila, sumasamba sila ng Diyos-Diyosan. So si Elijah po, may moment na ang kalaban niya, 450 na propeta ni Baal. Ganun po. Parang ganito, 1 versus 200 something lang kayo. Imagine niyo 450 yung kalaban. Tapos ang challenge eto, merong gagawing altar, tapos kayo, magpe-pray kayo sa Diyos nyo na masunog yung offering. So 450, imagine niyo gaano katagal. 450, nagpe-pray sila sa Diyos nila, yung altar na may offering, hindi nasusunog. Then eto, here comes Elijah. When he prayed to God, ang angas pa niya during this time kasi sobrang confident siya. Confident siya na si God ang totoong Diyos. Bakit? Ang ginawa pa niya dun sa altar, binasa pa niya. Yan, binasa pa niya yung altar. Then when he prayed to God, kinonsume nung fire coming from heaven yung buong altar. Then after nun, alam niyo yung nangyari. Lahat ng propeta na kalaban niya, pinagpapatay. So ang nangyari ngayon, nagalit yung hari. Nagalit yung hari ng Northern Kingdom. Then ano yung respond ng asawa ng hari? Bukas na bukas din, Elijah, mamamatay ka din. Gaya nung nangyari dun sa mga propeta namin. So binantaan si Elijah na papatayin siya. And eto yung nangyari. And ito yung weird respond ni Elijah. After that great victory, nanalo siya over that prophets through God. Ang naging respond niya, natakot, nag-isolate. Pumunta siya sa wilderness at ito yung prayer niya. Lord, gusto ko nang mamatay. Yun yung respond niya. Tas ano pa yung reklamo niya during that time? Na Lord, ako na lang yung mag-isa na zealous sa'yo. Pag sinabing zealous, ay parang ikaw lang yung nagpa-persevere to do kung ano yung pinapagawa ni God. Grabe, no? Parang ang lungkot, no? Na parang siya lang, na Lord, parang ako na lang yung nag-stand on my faith. Pero alam niyo yung sagot doon ni God? After niya mag-moment, pinakain siya, pinatulog siya, sinendan siya ni God ng angel, ng cake, pinag-rest siya. Then after nun, alam niyo yung sabi ni God, gagamitin kita to anoint kings, gagamitin kita to anoint prophets, gagamitin kita at maglilid ka pa ng 7,000 na people na hindi pa lumuluhod kay Baal. So ganun pala. If you are someone right here na nandito po ngayon, parang ganun yung feeling mo na you are lost. Lord, I'm about to give up. Let me encourage you to seek the Lord. Na Lord, ano ba yung pinapagawa mo sa akin? Kasi kapag meron tayong bigla ang problema, di ba last week ang pinag-usapan natin mga giants, yung parang pagka bigla kang giant na dumating, merong bigla ang malaking babayaran, may biglang na-aksidente sa family, may biglang na-aksidente at nawala yung mahal natin sa buhay. Di ba matatrouble yung puso natin? At ang mangyayari, na parang nalolos tayo dun sa gustong pagawa ni God sa atin. And nung later po, no, nito lang, itong mga past few weeks lang, may ganun po akong moments na parang yung biglang change, biglang bago na feeling ko, ayan, yung nagbabike, ayan, yung mga nakasama ko nagbabike, ganyan. Feeling ko, ang healthy ko. Ang healthy ko. Tapos may time no, nung August 1, nakaramdam po ako ng chest pains, tsaka hirap makabangon kapag umaga. Ganyan. So, ginawa ko po, general check-up lang kasi ayoko pong nagkakasakit eh. Ayoko nagkakasakit. Tapos, later po, nung araw na yon, August 2. Yan, last week lang ba yon? So, August 2, yun po, ang lumabas dun sa result. Ayan, kung magpapataasan po tayo ng cholesterol, ayan, apakataas po nung sa akin. Yung dapat, 200 yung value, 339.
Ganyan. Tapos yung ano yung triglycerides, yung ano si doktora, no? Yung 200 lang dapat, 445 sa akin. So, yung kinausap ako ng doktor, kung matanda ka, patay ka. Encouraging. Encouraging. Tapos bukod pa po doon, no? May nakita pa po sa heart ko na injured na ugat. So, after that day, parang anytime, any moment, pwede kang ma-heart attack, pwede kang mag-collapse, or pwede kang ma-stroke. And during that time, parang binabrush off ko siya. Nakakaya naman. Parang kaya naman. Pero nung tumagal yung mga araw, sobrang nako-conscious sa kinakain, yung parang nalolost ka, ganyan. Nako-consume yung mind mo. Pero during this time, may promise si God ng healing eh. And alam nyo po bakit ko siya kinakwento sa inyo? Excited ako after months ago, ikukwento ko to as testimony. Ayan. And kung meron kayong ganong situation, seek the Lord. Ano ba yung pinapasabi sa inyo ni God? Kung may sakit din kayo, sana wag natin ma-miss si God dun sa healing process. Kasi possible naman na bukas gumaling ka, bukas ibigay yung answered prayer na yun. Pero during that process, kamusta ba? Na-honor ba si God? Na-glorify ba siya? So yun po, yung moment ni Elijah, na ganong feeling niya mag-isa siya, pero God answered kung ano ba yung calling niya, ano ba yung purpose niya. And eto po, si Elisha naman po, siya yung mini-mentor ni Elijah. And yung relationship po nila, makikita po natin as we read yung mga verses po. So, eto po in 2 Kings chapter 2, it says here, "Now, when the Lord was about to take Elijah up to heaven, by a whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal." So ito pong moment na to, naging public knowledge na si Elijah, kukunin siya ni God. So alam ni Elisha and alam din ng mga tinetrain ni Elijah na propeta. So gets po natin yung story. Alam ng mga people na kukunin ni Lord si Elijah. And eto po yung journey nila, nung mga huling journey ni Elijah and Elisha. Magkasama po sila during this time. And Elijah said to Elisha, "Please stay here, for the Lord has sent me as far as Bethel." But Elisha said, "As the Lord lives, and as you yourself live, I will not leave you." So they went down to Bethel. So etong moment na to, si Elijah po kasi before, even nung bago siya gusto niyang mamatay before, ang ginagawa niya, pinaiwan niya yung servant niya, tapos umalis siya mag-isa papuntang wilderness. And eto namang pong moment na to, very Elijah lang, ganyan. Iwan mo na ako kasi kukunin na ako ni Lord eh. Pero ano yung respond ni Elisha? "I will stay sa piling mo hanggat nabubuhay ang Diyos. Hindi kita iiwan." Ganon siya ka-sweet. Ganon pinakita yung relationship ni Elijah and Elisha. And next po, so from, ayan saan sila galing? Sa Bethel, ayan papunta silang Bethel. And next po, and the sons of the prophets who were in Bethel came out to Elisha and said to him, "Do you know that today the Lord will take away your master from over you?" And he said, "Yes, I know it. Keep it quiet." So nung nandun sila sa Bethel, yung mga prophets po na sinasabi dito, or sons of prophets, sila po'y tinetrain din ni Elijah. Ibig sabihin, kilala nila si Elijah at si Elijah dumaan din doon bago siya mamatay to exhort, para din magpaalam ba? Ganon. So intentionally, pumunta din po si Elijah dito sa place na to, which is Bethel. Tapos ang sabi ng mga prophets kay Elisha, "Alam mo ba nakukunin na yung master mo? Today." Ganyan. So ang respond ni Elisha, "Oo, alam ko. Keep it quiet." Alam mo yun, yung parang dito parang may separation anxiety si Elisha. Very normal respond kapag meron kang love na someone tas mawawala na. "Oo, alam ko. Keep it quiet." And next po, Elijah said to him, "Elisha, please stay here." Ang pinagstay na naman si Elisha ni Elijah, "For the Lord has sent me to Jericho." So papunta naman ulit sila sa Jericho,
The same thing happened. Pinagstay siya, pero hindi. Ang sagot pa rin ni Elisha, as the Lord lives, I will not leave you. Punta ngayon sila sa Jericho. May prophets na naman. Exactly kung ano yung nangyari sa Bethel. Ayan, the sons of prophets who were at Jericho, same din yung sinabi nila. Do you know that today the Lord will take away your master? And ang sagot pa rin ni Elisha, yes, I know it. Keep it quiet. And next is, grabe no, ganon ka-persistent si Elisha na hindi niya talaga iiwan si Elijah at the end of his life. And next, then Elijah said to him, please stay here. Ay, pinagstay na naman. Pinagstay na naman ni Elijah, si Elisha, sa Jordan. At etong place na to, nandun sila bago tumawid ng Jordan River. So pinagstay na naman, same yung respond ni Elisha, I will never leave you. And ano pa yung nangyari? 50 men of the sons of the prophets also went and stood at some distance from them as they both were standing by the Jordan. So bawat place na pinuntahan nila from Bethel to Jericho to Jordan, may mga prophets na tinetrain. May mga prophets na tinetrain si Elijah. And etong last moment na to, pinakita lang kung gaano ka-persistent yung relationship niya nung dalawa, ni Elijah and Elisha. And kung tayo po, may mga ganong concern, biglaan kang may mababalitaan, may biglaan kang circumstance na paparating at na-challenge ka. Ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. Sana masimplify siya ng relationship natin with God. It is simplified by relationship. For example, no, ayan, si Kuya Migs, nakita ko si Kuya Migs, may pinapagawa si God kay Kuya Migs. Si God nagsabi kay Kuya Migs na mag-lead ka ng kids church. So ang respond ni Kuya Migs, most probably mag-yes siya. Bakit? Kasi si God yun eh. Meron siyang relationship. Alam ni God yung makakabuti kay Kuya Migs. Pero kapag ako lang yung nagsabi, ganyan, or ang nagsabi lang kay Kuya Migs, hindi niya kilala, di ba? Parang duda ka doon. Duda ka doon. Gaya din sa family natin, pag si Tita V, may sinabi siya kay Deljan sa anak niya, most probably susundin niya. Bakit? Alam ni Tita V yung makakabuti sa anak niya. And same thing din with God. Na pag may pinapagawa sa atin si God at na-challenge tayo, wait lang, balik tayo dun sa truth. Balik tayo sa basics. Balik tayo sa what's familiar. Wait lang, sino nga ba si God sa buhay ko? He is a father to me. So gusto niya yung makakabuti sa akin. Sino ba si God sa buhay ko? Siya yung someone who take cares of me and my family. He watches over me. Kaya kung merong ipapagawa si God sa akin right now, I will go for it. Kasi ang promise niya, He will never leave me nor forsake me. Again, we go back to basic and we go back to what's familiar. Sino ba nga ulit si God sa buhay natin? Kaya nga, kanina po, pinag-usapan natin yung about one-to-one. Kasi po yun yung babalikan natin. Sino si Jesus sa buhay ko? Ano ba yung repentance? Paano ka ba i-live out yung buhay ko here on earth? Nagiging Lord ba talaga siya sa buhay ko? And next po, Then Elijah took his cloak and rolled it up and struck the water, and the water was parted to the one side and to the other, till the two of them could go over on dry ground. Nahati din pala yung water dyan. Yung iba siguro yun yung tanong, no? Kasi ang famous na story na nahati yung dagat, yung kay Moses. Yung kay Moses, ginamit siya ni God, raise mo yung staff, dun sa Red Sea, nahati yung dagat and yung buong nation ng Israel nakatawid. Then after nun, may isa pa, Jordan River din. Kasama nila yung Ark of the Covenant, yung buong nation ng Israel nakatawid din. Doon sa Jordan River, buong nation, pero during this time, God is so personal. Hinati yung dagat para lang sa kanilang dalawa.
God is the same yesterday, today, and forever. Kakasabi lang ni Tita V kanina. Because that's the reality. Yung Diyos ni Moses before, ni Elijah, is the same God that we have right now. Hindi nag-diminish yung power niya, hindi nag-diminish yung authority niya. God is the same yesterday, today, and forever. And maybe some of us need siya ma-remind sa atin na before na-experience na natin si God, tas ngayon, baka ikaw yung someone na may doubt, pero let me remind you with this. God is the same. And next po, no, when they had crossed, Elijah said to Elisha, "Ask what I shall do for you before I am taken from you." And Elisha said, "Please let there be a double portion of your spirit on me." Ang galing lang nung moment na to, no? Si Elijah, ina-ask niya si Elisha, parang ano pa yung matutulong ko sa'yo bago ako kunin? Parang yung moment ni God tsaka ni Solomon, na si Solomon, binigyan siya ng chance ni God to ask of anything. Pero ang inas ni Solomon, wisdom para saan? To lead his people. So ginrant yun ni God. At na-amaze si God doon. And eto naman, si Elisha, tinanong siya ni Elijah, ano pa yung matutulong ko sa'yo? Yun yung inas niya, double portion of your spirit. Pero eto po, no, baka yung iba sa inyo, nalilito. Pag sinabing double portion, literal siyang doubled. Kasi even yung miracle sa Bible na nagawa ni Elijah, double din kay Elisha eh. Pero hindi yun lang po yung ibig sabihin ng double portion. Pag sinabi pong double portion, inheritance po siya. Ibig sabihin, para po siyang inheritance sa Bible na pagka ikaw yung firstborn, ikaw yung magi-inherit ng kung ano yung meron yung father. So ganun po siya. Ibig sabihin, kung anong leadership yung meron si Elijah, ano yung calling niya kay God, ano yung purpose niya, totally mapapasa kay Elisha. Hindi po siya yung someone na parang, ayan, si Jo Marie, tsaka si Tita V, mas anointed si Tita V. Hindi siya ganun. Same tayo ng God eh. So ganun po siya. Baka malito lang po kayo kasi double portion eh. So yun po yung ibig sabihin niya. So si Elisha, yung ganun, sobrang eager siya, sobrang zealous din siya, na ito yung calling ko. Makukunin na yung master ko, ito yung prayer ko, double portion. And next is, and as they still went on and talked, behold, chariots of fire and horses of fire separated the two of them, and Elijah went up by a whirlwind into heaven. Kinuha na po si Elijah ni Lord. And para ma-imagine lang natin, ito po yung picture, kinuha siya ng whirlwind, sindu pa siya ng kabayong umaapoy. Ganun, no? Parang sobrang amazing lang nung moment na to, nakikita niya yung master niya na kinukuha ni God or yung leader niya na kinukuha ni Lord. And ito pa po yung nangyari. Ito yung respond ni Elisha. And Elisha saw it and he cried, my father, the chariots of Israel and its horsemen. And he saw him no more. Then he took hold of his own clothes and tore them into pieces. Yung nagpunit ng damit. Sa sobrang grieving, na magse-separate na sila ng master niya or nung leader niya, ganon kasi yung relationship nila. Even si Elisha, ang tawag niya kay Elijah ay father. So ngayon po, yun yung prayer ko po for everyone. Who is your Elijah right now? Or kung wala, pray to God na mag-send ng people na makahelp sa journey natin here on earth. Who is our Elijah and who is our Elisha as well? Okay, pray for it. Kung wala pa, pray for it. Bakit? Kasi po minsan, kapag kino-consider nating Elijah yung someone or Elisha na mini-mentor natin yung someone, magugulat tayo din yung matututo from them. Ayan, sa Victory Group po namin, ang ginogol ko lagi is ma-inlove sila sa Bible. Ganyan. Kasi yung as leader, di ba, wala naman tayong lagi sa tabi nila, hindi naman tayo laging available na tawagan, makausap.
Pero pag na-inlove sila kay God, na-inlove sila sa Bible, yung at peace tayo na kapag ka nagka-concern tong nililid ko, He knows kung saan siya babalik. Yun nga, sa basics, ano yung sinasabi ni Lord. Ayan, natutuwa lang po ako kasi nung mga nakaraang araw, andito ba si CJ? Nagchat-chat kasi siya lagi sa akin, mga around 11 p.m. Tapos mga question niya about sa Bible. Ganyan, Kuya Christian, nagkita ba si David tsaka si Samuel? Ganyan, saan ba unang minention si Paul? Ganyan yung mga tanong niya. So ako, syempre hindi ko naman kabisado yung Bible. So ako mapapaaral din. Then yung sa tanong na yon, ako din namiministeran as I study the Word. And together, parang alam mo yun, magkasama kayo studying the Word of God. So again, yung Elisha natin, somehow, para din siya nagiging Elijah. Kasi nga, natututo din tayo. Okay. And next po, no? And he took up the cloak of Elijah that had fallen from him and went back and stood on the bank of the Jordan. Nung umaakyat si Elijah, nahulog yung cloak niya. Kuya Christian, ang Christian, ano naman kung sinuot niya yung cloak ni Elijah? Kasi po during that time, ang ibig sabihin po nun, parang ikaw yung prophet, ikaw yung, sa'yo nagre-rest yung anointing ni God. Kumbaga parang ngayon, parang yun yung uniform nila during that time. Yung cloak, or sa ibang version, pag binasa niyo yung Bible niyo, mantle. So yun yung pinulot ni Elisha. Meaning, he is accepting that leadership. Na this time, ako naman. Ito yung pinag-pray ko nga pala, double portion. So ganun siya ka-willing to embrace that calling from the Lord. Next po, no? Then he took the cloak of Elijah that had fallen from him and struck the water, saying, Where is the Lord, the God of Elijah? And when he had struck the water was parted to the one side and to the other, and Elisha went over. And next po, and last verse. Now, when the sons of the prophets, eto na po yung nasa Jericho, tas di ba nga po, naiwan yung mga sons of prophets bago sila tumawid sa Jordan River. Tas pagbalik ni Elisha na lang, eto po yung respond ng sons of prophets. They saw him opposite them and they said, The spirit of Elijah rests on Elisha. And they came to meet him and bowed to the ground before him. They honored Elisha as their new leader. Kanina po, kinuwento ko po sa inyo yung moment ni Elijah na gusto niyang mamatay. Tas ano yung reklamo niya during that time? Lord, ako na lang yung zealous sa'yo. Pero what's amazing dito sa story na to, na before mamatay si Elijah, meron siyang Elisha. Meron siyang someone na even at the end of his life, yung next generation sa kanya, nakita niya na zealous sa Panginoon. Di ba ang sarap nun? Na yung ang prayer ni Elijah, Lord, mamatay na ako lang yung zealous. Pero nung kinuha siya ni God, hindi siya namatay. Ano pa? May nakita pa siyang someone na kapiling niya hanggang huli na zealous for the Lord. It takes a generation to change this world. It takes a generation to change this world. And sino pong generation na yan? Tayo pong nandito right now. This now generation, tayo po yung gagamitin ng Panginoon. Kasi po si Jesus, nung pumunta siya here on earth, nandito siya sa earth. Ilan? 33 years? Ang isang generation, 40 years. So about a generation, Jesus changed the world. Baka sabihin ng iba, si Jesus yan Diyos yun. Kaya nabago niya yung mundo. Pero what's amazing po dun, 2,000 years ago po yung pagitan, na yung generation after Jesus, after that generation, they stand on their faith.
Kaya po tayo ngayon nandito. Naging faithful sila dun sa generation nila. And tayo po ang question right now, are you faithful sa pinapagawa ni God? Kasi po, ulitin ko lang po, hindi lang po ang makikinabang nun is yung generation natin, but the future generation here on earth. And to help us po para ma-view, pag sinabi kasing next generation, usually ang naiisip natin agad, yung papalit sa atin. Ganyan. Yung word na next, parang yun yung naiisip natin, papalit sa atin. Pero pag sinabi po natin na next, sila yung mga kasunod. Na hindi natin iintayin na bumait muna sila bago natin sila tulungan. Hindi po natin iintayin na umayos yung buhay nila bago natin i-share si Christ. Hindi po ganun. Tayo po yung mag-i-introduce kay Kristo sa kanila. Kaya kung meron kayong someone, maybe your same generation or older generation than you or your next generation, think of them. And ito po yung isipin natin, how will I introduce Jesus Christ to them? Kasi at the end of the day, yun po yung gusto ni God sa atin eh. Na nung ginawa si Adam and Eve, kasama nila si God sa heaven. Kasama nila si God sa garden. Yun po yung original na plano. And ano po yung ending? Ano po yung ending nun? Ganon pa rin. Si God at tayo magkasama, hindi sa heaven. Ito po yung tinuturo natin sa Kids Church. Meron pang more than heaven. Yung new heavens and new earth. From the beginning to the end. Yun po yung gusto ni God sa atin. Na makapiling tayo. Can I all invite you to please all stand up as we pray. Kanina po kinuwento ko po yung background ng Kings. Kung paano po yung nangyari. Imagine niyo po, no, may mga nare-raise na propeta, may mga natatrain, merong Elisha dito sa Northern Kingdom. Sa wicked na place, God is able to reach yung next generation. God is the one na gumawa ng lahat ng yun. And from Moses to Joshua, ayan, nung kinausap ni God si Moses, napasa yung leadership kay Joshua, after that, wala na eh. Walang sumunod. Walang sumunod na mag-stand on their faith. And after that, dumating si Elijah and si Elisha. Merong someone na nag-stand sa Panginoon. And during our generation, tayo po yun. Kung first time mo dito, kung kaka-attend mo lang siguro mga last few weeks, it is you na gagamitin ni God. It is not an accident na you are here right now. Bakit? Kasi yung pagpasa nito ng leadership from Moses to Joshua, Elijah to Elisha. Ngayon po, yun yung pangako ni God sa atin eh. Na when we accepted Him as Lord and Savior, it is from Jesus Christ to us, the church. Imagine, God Himself is residing in us. Tayo yung ginagawa niyang tahanan. Tayo yung, alam mo yun, ganon tayo ka-privilege na ikaw before na makasalanan, ikaw before na parang, sobrang lost sa mundo, yun yung pangako ni God, I will never leave you nor forsake you. That's why we can stand on our faith knowing that God is with us. Knowing na yung mga ginagawa natin, hindi lang on our own, pero si God yung mag-move. Na yung pinakita natin kanina na mga pictures na ginagawa ng mga students, they can stand sa mga sarili nila. They can make disciples. Even yung family nila broken. Even meron silang mga personal concerns. They can stand because they know yung value ng ginagawa nila. Because they are able to go back to what is basic.
which is the cross. Na Lord, you died for us. Yung sa mga kasalanan na naghihinder sa amin before, Lord, you died for us. And yun yung totoong pagmamahal. And alam nyo po sa Bible, nung nagpapasa from a leader to leader, from David to Solomon, from Moses to Joshua, alam nyo po yung bilin nila, yung lagi nilang bilin. Be strong and courageous. Do not be dismayed, for the Lord is with you. Can I all invite you to please all bow down our heads and close our eyes. Lord, we just want to thank you, God, for the life of Elijah and Elisha. And God, today I pray for each and every one of us, especially God, to the people na pinanghihinaan na ng loob, na Lord, matagal na kaming Kristiyano, pero God, may times na pag nasa battle kami, we feel like na we are defeated. Pero God, today, I pray for that renewed heart, renewed strength, and restoration, Panginoon. I pray for that faith, Lord, na yung situation namin, imbis na ang prayer namin before, Lord, tapusin mo na tong situation na to. Lord, ang prayer namin ngayon, Lord, gamitin mo tong situation na to to strengthen our faith. And maybe some of us here, na you want to have that relationship with the Lord, sabi ng Panginoon, we can come to Him. We can accept Jesus Christ as our Lord and Savior. And ganun siya kasimple. It is simplified but by that relationship. If you are someone here na you want to accept Jesus Christ as your Lord and Savior, can you kindly boldly raise up your hands? You want to accept Jesus Christ as your Lord and Savior, and to have that journey just like Elijah, just like Elisha. Lord, I want to live this life na honoring to you. Kindly raise up your hands. And you can pray on your own words. Lord, today, we accept you as our Lord and Savior. Lord, inaamin namin na makasalanan kami, pero salamat kasi binigay mo si Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. Panginoong Jesucristo, tinatanggap ka po namin na Diyos at tagapagligtas. Ngayon, Panginoon, mabubuhay kami dito sa mundo na to, glorifying you. Lord, mabubuhay kami sa mundo na to at hindi kami mapapagod to follow you. Lord, we thank you, God, for that love. In Jesus' name we pray. Amen. Can we all lift out our hands in heaven as an act of surrender? Lord, may you bless us, may you keep us, Panginoon. May your face shine upon us. Na Lord, even na hindi kami deserving to face you face to face, pero because what Jesus Christ did, we can come to you anytime. Lord, we thank you, God, for that love. We honor you and we praise you. In Jesus' name we pray.